May sinabi dito ang isa nating kababayan, bakit daw walang pension sa OWA? Ang sagot guys, ang OWA membership natin mga OFW ay ang purpose nito ay insurance natin, hindi investment. Kung gusto nyo ng pension ay dapat naguhulog kayo ng monthly contribution nyo sa SSS. Dahil guys, ang bayad nga natin sa OWA ay 1,400 lang sa loob ng 2 taong membership sa OWA. Pero ang SSS contribution gaya sa akin ay 1,540 ang inuhulog ko kada buwan. At nakapagbayad na ako sa loob ng 11 years. Pero hanggat may trabaho ako ay patuloy ako maghuhulog sa SSS para malaking pension ang makukuha ko kapag nagretiro ako. Pero sa OWA, 1,400 lang ang binibigay natin kada 2 taon, ngunit umaasa tayo ng pension. Pinas Balikhanap Buhay na yan yung 20,000 pesos na binibigay para sa ating active members ng OWA na hindi natapos yung kontrata nila, nagka-problema sila doon sa lugar na lahat po ito, admin. Oo, basta ano ka, active OWA member. Kaya kung hindi ka active, hindi mo makukuha ng buo yung 20,000. Maaaring 10,000 lang o kaya 5. So talagang importante na yung $25 na yan talaga you maintain yung membership po yung membership mo every 2 years lang, di ba? Every 2 years lang yan, Darbs eh. Every 2 years. Grabe, 2 years. Oh. And the benefits you're gonna be getting is that parang meron ka na ding instant insurance for yourself, for your family, at sa mga anak mo, meron pa silang may scholarship program tayo. Yung EDSP, yung Educational Development Scholarship Program natin, 60,000 a year yan. Para doon sa mga anak nyo na medyo mas may talent. Bakit natawa ka doon? Wala lang. Kasi maraming mga talentadong nanonood. Yung hindi masyado may talent, mamaya na yon. So, ano to, exam ka sa DOST, kung nakapasa ka, 60,000 a year ang bibigay nating support. Now, this is what I want to make clear, with our OFWs. Madalas, Darb, sinasabi nila, dapat daw lahat. Aba, $25 lang yung binigay, Darbs. $25 lang ang binigay. At hindi naman po lahat ng OFWs ay nagbabayad sa amin. Yes. Diba? So, gaygewang ho ang bangka natin. For sure. No? And, meron pa tayong Department of Education, no? Hindi ho sagot ng OWA lahat ang pagdating dyan. So, kaya ito po ay may quota. Sa bawat region, meron tayong quota kung ilan ang ating bibigyan ng scholarship. Now, kailangan din naman, tinitingnan din natin, sino ba yung masigasig? Yes. Kasi we'll be spending good money to support the education of your daughter or your son. So, kailangan natin dito yung seryoso. Yung mga deserve naman. Oo. O ngayon, ito yung mga kumikita ng $600 and above at saka medyo magaling. Yes. Bakit tumatawa? Exactly. May question ako. Ano ba? Pag hindi masyado magaling? Hindi. Mamaya, siguro. May expiration ba ang membership ng OWA? Basta every 2 years. Pag after 2 years, tapos na. Pay ulit sila. Oo, so basically, if they pay once, 2 years sila covered, and then they pay again, 2 years ulit sila covered. Ngayon, kung minsan, napagbibigyan natin kahit 1 month, but it's, as I'm saying, you are just being asked to pay for $25. You convert that into peso, that's just 57 pesos a month. Diba? And we're talking, dito pa lang, panalong-panalo ka na eh. Sobra. Diba? Ngayon, kung doon sa mga OFWs naman na ang kinikita, $600 and below. Meron tayong ODSP, OFW, Development Scholarship Program. Ito, 20,000 a year. Pero kailangan naman, i-apply naman natin. At wag nyo kumang inaaway. Pag hindi nakapasa, siyempre naman, hindi natin kayang lahat. And in-increase na natin itong ating ODSP na ito to 5,000 scholars a year. Madami na din. Oo. Paano? Wag lang naman nilang iasa sa amin lahat. No? You have to apply and then nagbubukas ang slots niyan sa mga regional offices ng OWA. We have about 17 regional offices all over the country. Kumbaga, ang puhunan mo na lang, Darbs, yung sigasig naman, yung effort naman. Yes. Kadalasan, nagagalit pag hindi ko nabigyan ng scholarship. Sa'yo ba nagagalit mismo? Oo, kasi message ako. Wala daw. Siyempre naman, kailangan mag-effort din naman tayo, di ba?